Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Meicha Amir from Japan, Kabayan, Virgo. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong August 16 to 31, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto nyo makuha natin, Virgo. All the details para sa personal reading is in description below. Sa baba po ng video, pakicheck na lang. This is a general reading. Kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman sa'yo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan yung isipan nyo ha. Energy reading tayo. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. If this is your energy, it's good. If hindi, baka next time makuha ko energy mo. Virgo, someone is trying to come between you and a friend or something you want. Uy, this is a cheese. Aba, mukhang kung saan man yan, sa relationship man yan, sa friendship man yan, or may distraction. Pwede may distraction to. Love, andito yung ano, may pagbibigyan ka ng love or someone's give you a love. Pwedeng sa romance, pwedeng romantic, ganyan. Baka ito sa kasiyahan. Baka itong tao na to na ano, na magkakaroon distractions o may nagkakaroon distraction sa path mo. To. And sunrise, new creative idea, new venture, a fresh start. Uy, congrats kasi maganda siya. Kasi ibig sabihin, may mga kasayahan din na magaganap. May mga gagawin ka, magkakaroon ka ng idea to create, no? Ibig sabihin, mga actionan ka, may mga susubukan kang bagay-bagay, yan, magkakaroon sa'yo ng fresh start. Ganyan. Ibig sabihin, may mga bagay o point ng buhay mo na magtatapos, magiging clear, magiging successful, ganyan, or nahandun din yung idea mo, or there's a hope situation, basta saan yan, ibig sabihin, hope yan, no? Magiging maganda yung situation. Pero mag-ingat ka kasi may nangluluto ng trouble or accusation sa iyo. Tayo dyan. Ingat ka na lang kasi may mga tao na hahanapan ka ng butas, gagawan ka ng mali, may masasabi sa iyo, nagpe-prepare sila, kumbaga, nagsisiyasat sila sa iyo. Ito yan. Pwedeng sila, ito. Or pwedeng related to a love, pwedeng related to a work, kung ano man yang situation na yan. Or may tao dito na naggagawa na siya ng strategy niya when it comes sa'yo. Diba? Pwede siyang malapit sa puso mo, pwede siyang nakakasama mo na, ganyan. Temporary situation. May mga situation na magiging temporary. Pwede yung mga accusation in life, pwede magkakaroon distractions in life, or pwede may mga temporary with kasiyahan. Pero big kasi yung recovery yan. Also, temporary, any situation na temporary. Kasi emotions, feeling emotions, illusioning something, daydreaming, o yung mga i-dream ka, or yung mga temporary situation. Temporary, pwede rin na temporary na ganito, pain. O kaya temporary na halimbawa sa trabaho, 'di ba? Sa trabaho hindi ka pa ganoon na permanent doon, 'di ba? Mga ganun. Pero kung sa trabaho to, wag kang mag-alala kasi there's a hope na mape-permanent ka. Kung ano man mga temporary situation na yan. Ay, may cloud ka. Ayan cloud. Temporary problem. May temporary situation, temporary problem, accusation pa, tsaka trouble. Ano ba yun? Ba't ganun? patay tayo dyan. Ayan, nagkakaroon ng mga temporary problem. Pero wag ka pa rin mawawalan ng pag-asa kasi there's a hope pa rin. Ayan. No? So, nakita ko dito, may mga, hindi talaga maganda. Wag ka lang mag-focus dyan. Sa iba sa inyo, may mga actionan kayo na pwedeng hindi nyo ma-actionan agad-agad, o kaya naman may mga desisyonan kayo na hindi nyo madidesisyonan kaagad, pag-iisipan nyo pa kasi magkakaroon ng distraction sa'yo. O kaya iba sa inyo is involved, may nagkakaroon involvement when it comes to a law.
Tingnan natin ang energy mo. Energy ni Leo. Ay. 16 to 31 of August 2025. Ay, magkakaroon ka ng union. May mga union, ano? Family, relationship, ganyan. Energy. Magkakaroon ng union. Energy mo, ang nakikita ko dito, magkakaroon sa'yo na ano, revert. May mga may isip ka, energy mo, may mga may isip ka na mga new idea. There's a new idea, may mga bigla kang may isip, may mga bigla kang opportunity na gusto mong gawin, ganyan. Nakikita ko sa'yo dito, may mga bigla ang, you thinking about developing something. Yun ang nakikita ko sa'yo. Pwedeng health issue mo, pwedeng sa pera, pwedeng project, creativity, passion, ganyan. Love life, pwede rin. Yun ang nakikita ko dito. And then, energy mo, aalagaan mo na daw yung more yung sarili mo sa nakikita ko dito. Or, aalagaan mo na more to develop something into your life. Then, also, paulit-ulit sa atin, no? Dito, may bigla ang mangyayari eh. Siguro may tao dito na mangangako sa'yo or ikaw ang mangangako na hindi niya tutuparin yung sasabihin niya. Yun na nakikita ko. Energy mo. Mapanghihinaan ka ng loob. Kumbaga, bigla siguro, kumbaga, halimbawa lang halimbawa, pahiram naman ng ano, ganyan-ganyan, ganun-ganun. Kapag sasalita ka na hindi mo iniisip, pero, at the end, dahil sa kahinaan mo, mapapa-oo ka rin. Kumbaga, against yung sa sinabi mo, dun sa gagawin, sa actions mo. Ganun. Makokontrol ka ng sitwasyon. Yan, ang nakikita ko dito. May tao daw na makipag-usap sa'yo, there's a union, partnership, or may tao na want to connect. May tao na magkakaroon kayo ng open communication, kuhanin mo lang yun sa'yo doon. Or may tao na commitment to commitment. Actions and commitment. May mag-action. May tao na bitter Ingat ka na lang kasi may nakita na akong pang-aabuso. Maring may taong aabusaduhin ka o inaabuso ka or ikaw inaabuso mo yung sarili mo. Parating kay Virgo. Ano parating sa kanya? Okay, parating sa'yo, makaka-receive ka daw ng text message. Communication text message with someone kasi may opportunity na darating sa'yo. Yun ang nakikita ko. Pero pag-iisipan mo siya Maring magkakaroon, parating sa'yo magiging, pabago-bago isip mo. Magkakaroon na pagbago isip, and then opportunity. May mga sitwasyon na i-analyze mo, ipaprogress, or pag-iisipan mo talaga siya sa nakita ko dito. May mga lack of control situation. Yung iba sa inyo, tataha kayo ng bagong direksyon. Oh, okay. May tatahakin kayong bagong direksyon. There's a good news. Then ako nakikita dito, ay may lakad kayo. There's a beginning of a cycle. May mga potential ending of situation. Iba dito opportunity. Pagtahak ng ibang direksyon. Good news. May mga fulfillment, happiness. Good news happen. May mga travel nga iba dito May isang sitwasyon daw na mag-put effort ka to fulfill or to achieve yung bagay na yun. Bibigyan mo talaga siya ng effort. Kumbaga mag-a-action ka, kumbaga nahandun yung lakas, katatagan mo dun sa bagay na yun, magpo-focus ka dun sa bagay na yun o sa sitwasyon na yun to achieve yun,
to fulfill or to accomplish yung bagay na yun. Yun na nakikita ko sa'yo dito. Siguro iba magkakaroon ka ng new strategy, mga ganun. May mga creativity, situation, magiging very care ka na sa mga bagay-bagay o sitwasyon mo this time. Kumbaga magka-action ka, kumbaga may mga mali, maari may mga maling nagawa o malang nangyari na ngayon is itatama mo na at a-actionan mo na at didesisyonan mo na. Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Iba lakad on travel. May hihingi ng tulong sa'yo or may tutulungan ka. Vice versa. Meron ka daw bibigyan ng payo. You given payo or someone's ang magbibigay sa'yo. Ikaw or siya ang magbibigay. Paano ba? Bibigyan mo siya ng payo or siya ang magbibigay siya ng payo. Vice versa. May ganun ako nakikita dito. Bakit kaya may nakikita akong tao dito na seloso, solosa, may mga sitwasyon na naumpisa na hindi natapos, may taong hindi mapakali, abusado, exaggerated, may tao dito na ano ba yun? May tao dito na, alam mo yun yung, hindi naman siguro, may pagka-abnormality situation. Ganun nakita ko sa kanya dito. Isa naman, walang kibo, hindi tutol, parang ganun. Ingat ka lang kasi may mga point ng buhay mo na parang nawawala ka sa purpose mo. Hindi ka nakaka-focus. Anong dapat iwasan ni Virgo? Okay. Iwasan mo yung pagdudahan yung kakayahan mo. Kasi kaya mo naman talaga lahat. At kaya mo mapagtagumpayan. At kaya mo makamit yung mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. Yan, iwasan mo. Iwasan mo yung burnout, anxiety, stagnant, syempre, chronic stress. Iwasan mo yung ma-exhaustion or yung hindi mo protektahan yung sarili mo. Iwasan mo yung matakot o wala kang gawin. Yan, matakot sa mga pagbabago mangyari sa'yo. Tsaka syempre kung papabayaan yung sarili mo iwasan mo yung magkaroon ka ng limitasyon sa sarili mo. Ibig sabihin, kung kaya mo namang gawin, kasi kaya mo naman talagang gawin, di ba? Yun nga lang, may lang. Kumbaga, kaya mo gawin lahat, kung pagdating naman sa pera, hindi mo nga kayang gawin. Limitado nga, ano ba yan, ate? Yun. Pero, huwag ka mawala ng pag-asa. Kasi all yung manifestation will come true. Nakikita ko dito. And then also, iwasan mo yung mamanipulate ka ng sitwasyon, yung mga tao na pwede kang linglangin, dayain, ganyan. Yung mga tao na parang ginagawa nila yung lahat para sa'yo, pero behind doon sa pinaka loob-looban nila meron pala silang hindi magandang pakay sa'yo, di ba? Yun, iwasan mo yung hindi makikilos. Isa rin yun. Kumikilos ka naman, di ba? Kumikilos ka naman. Kumbaga, siguro yung mga point na, siguro tinatamad ka, ganyan. Hinahayaan mo na lang yung sitwasyon, maaaring ganun sa iba sa inyo. Tingnan natin ang love. Siyempre, yung mahata ka rin ang nakaraan. Kumbaga, tapos na yun. Ba't mo pa, Love, Virgo. Kapatid, anak, magulang, karelasyon, pamilya, kaibigan. Sino man yan. May nakikita ako na magpapa-dental clinic. Baka kailangan mo na magpa-dental clinic or someone is may dental clinic ako na nakikita dito. Sa love ni Virgo, star. Pag-uusapan ka, Virgo. You will become a center of attention.
Ba't naman ganito to? Nagkahiwalay, may nagkahiwalay na, no? Sa iba naman dito is, ano to, hindi to pag-iwalay. Ano siya, may lamat, kumbaga. May mga tensyon na hindi nagtatapos. Sa mga nagkahiwalay sa inyo, ang nakikita ko dito, ang laki kasi na nagkaroon na pagbabago in this relationship. Why? Pwede iba dito kasama nyo to sa trabaho, Sa iba. Sa iba dito is, ano to, karelasyon. Isa sa inyo naging mahigpit. Maari nagkaroon din kayo ng problema nagkakaroon kayo ng problema when it comes to money. Ganyan. Nagkaroon ng distraction in this relationship. Kumbaga. No? Nagkaroon ng mga sadness, nagkaroon ng competition, ipinaglaban ng isa pero hindi nanalo, yung ganun sitwasyon. As in, nagkaroon na ng separation. Ganyan. Unexpected siguro yung nangyari na situation, nangyari yun, nagkaroon ng malaking pagbabago. Kung kayo naman is in a relationship, maraming nagbabago in this relationship. Maraming pagbabago. Siguro, may mga point ng buhay mo ng karelasyon mo sa part niya o sa part mo or in this relationship na nahahatak pa rin kayo ng nakaraan. Para may mga binabalikan kayo, maaaring ganun. O may mga inaayos kayo na hindi pa natatapos, mga ganun sitwasyon. May isa sa inyo mahigpit o naghihigpit when it comes to money in this relationship. Maaaring ikaw or siya. Maaaring nagtitipid, ganyan. So, nakita ko dito, sa iba, kumbaga, kahit papaano, kahit na nagkakaroon kayo ng conflict o hindi kayo nag-uusap, hindi kayo nagkakaintindihan, kahit papaano with the star kasi is nagkakaroon kayo ng healing process. No, kumbaga nagiging okay din naman at the end yung situation nyo. So nakikita ko dito kasi handun naman yung care and love ng bawat isa sa nakikita ko dito. Kumbaga nagkakaroon pa rin naman ng resetting or start a new beginning in life. Napag-uusapan naman din yung bagay-bagay sa nakikita ko dito kahit papaano. No? Nagkakaroon naman ng tulungan in this relationship. Siyempre, hindi maiiwasan yun kapag magkarelasyon kayo, hindi pwedeng hindi kayo hindi magkaintindihan. Mangyayari yun. Natural sa relasyon yun. No? Maaring isa sa inyo is may mga binabalik-balikan kayo na ikaw or siya na isang sitwasyon at doon kayo nag-aaway, pwede rin yun sa iba sa inyo. Kaya isa hindi nakakapag-move on or palaging yun ang issue, maaring ganyan sa sitwasyon. Medyo hinahon lang, no? Hinahinahon lang din pag may time. Virgo. Show me, show me. Virgo, mayroong celebration na magaganap. Sinabi ko na yung kanina, di ba? Iba dito may lakad. Okay. Ay, may papasok na pera sa iyo. Congratulations. Okay, so nakikita ko sa iyo dito, may papasok pero may lalabas. Patay tayo dyan. Kasi may lakad Ano yun? Okay, so nakita ko sa dito, yes, in the past, maaaring mga nagkaroon ng mga dipon, battle situation. This time, ang nakikita ko sa dito, you put some effort in something new in life. Ganyan. May bibigyan ka ng lakas ng loob, tibay ng loob, or pupupursigahan mo yung bagay na yun. Tulad ng sabi ko kanina, di ba? Yun ang nakikita ko sa dito. There's a new beginning happen sa buhay mo. Virgo, siguro may umpisahan ka na talaga. Or sa iba dito, bagong trabaho, there's a travel, o kaya naman may mga new project situation, may mga new idea situation, ka na pagpupursigihan, yun ang nakikita ko sa'yo dito.
O kasi may magtatapos na sa buhay mo, oh. Dito. Ang sa nakita ko dito, you're starting to focus something into your life. May mga pagpapasyahan ka raw din dito sa sitwasyon mo. Yan. And then, may mga imo-moving forward ka. Uy, yan. Bakit may nagsisinungaling? May taong malapit sa puso mo, nagsisinungaling. Pwede, bata? Mas bata sa'yo. Or pwede rin na asawa mo, pwede rin na magulang mo, pwede rin, yun. Kasi may lovers din tayo eh. Na-connected siya sa'yo. Ibig sabihin, may taong magsisinungaling sa'yo. Or may tao na sa iba is, itong tao na to is magmamarunong siya. Kung ano man ang edad niya. May tao magmamarunong, may tao na pipilitin niya yung sinasabi niya sa'yo. Yun. Kumbaga, may tao na magiging very defensive, may tao na pwedeng maparanoid. May tao magmamarunong, papaniwalain ka sa sasabihin niya, pero nagsisinungaling siya eh. Pwede rin na may tao dito, sa nakikita ko dito, na matagal mo na siyang nakakausap, ikaw or siya ha, matagal mo na siyang nakakausap. If this is a lover, ang tao na nakakonect sa'yo, may someone. If this is a new person, may someone siya. Hindi ka nag-iisa sa kanya. Sa mga ano dyan ha, sa mga kung may asawa ka na or meron kang mga iba pang karelasyon, hindi ka nag-iisa. Dito, may hindi siya sinasabi sa'yo. Also, merong commitment ako nakikita na hindi totoo eh. Commitment na hindi totoo, ano ba yan? Yun talaga nakikita ko. Ibig sabihin, meron ka ring partnership or may taong kukonect sa'yo or taong nakakonect sa'yo or may tao na mag-open, may open communication situation dito na pwede siyang maparanoid, pwedeng insultuhin ka niya o may masabi siya sa'yo, pagsisinungaling, pwede rin na maging rude siya sa'yo or hindi maganda yung pagsasalita niya sa'yo, mabastusan ka, mainis ka, pwede rin na basta hindi maganda yun. Hindi maganda yung sitwasyon niya. Sa iba naman sa inyo, meron kayong mga sitwasyon na hindi nyo mapagtutuunan ng pansin. Yan ang nakikita ko dito. Ibig sabihin, kung may mga project kayo, pwedeng may mga unahin kayong ibang project, dahil doon sa project na yun, mga ganon. Kasi may mga new project din o new creativity na maaring hindi mo mapagtutuunan ng pansin. Also, may mga bagay na tatahimik ka lang. O hindi ka magsasalita. Hindi ko naman sinasabi na hindi ka magsasalita forever. Kumbaga, parang, alam mo ba, may nakapag-usap sa'yo, nakatingin ka lang, oo, parang tango-tango lang, ganun-ganun. May mga ganun sitwasyon. May mga point na buhay mo na hindi ka magsasalita o hindi ka makapagsasalita. Hindi ka makapagbibigyan ng opinion, mga ganun sitwasyon. May union din ako nakikita ha. May magma-mind games daw sa'yo. Ano ba tong card mo? Hindi maganda. Uy, pero may kasiyahan ka. Okay. Merong mga nakapaligid sa'yo na hindi totoo. Ingat ka na lang ha. Pwedeng mga friend, kasama sa trabaho, karelasyon, kasi may liar, dishonest, may mga nagmamatsyag sa'yo, sa paligid mo, Virgo, yung iba sa inyo, may mga sitwasyon na ma-overwhelm ka daw.
Tandaan nyo kapag minsan na-overwhelm ang tao, nagiging mali yung outcome, di ba? Ang pangit. Tandaan mo na handito siya. Oh. Nakabungad talaga siya. No? Yun. And then also, magkakaroon ng mga collaboration, happy gathering, may mga celebration coming, sabi ko nga kanina, may mga pregnancy, married, may mga kainan, inuman, situation, yan. May mga sitwasyon na magaganap na gano'n. May mga acceleration, cooperation, situation, may mga ganun sitwasyon. Hindi naman siguro kayo lahat to, pero may mga pagkakamali o may mga maling desisyon na magaganap o mga maling desisyon ka na maa-actionan dito. Or someone is may maling desisyon na may mali siyang desisyon. Ay, galing 7-7 pala to. Diba? Ngayon ko lang napansin. Ay, tatlo na yung 7 mo. 1, 2, 3. Ngayon ko lang napansin. Hindi kasi ako tumitingin eh. Tumitingin ako sa pictures. Yun. May financial problem yung iba, no? Hindi ba masakit ulo nyo, paa nyo, ganyan. May mga taong may sakit, no? Pero kahit pa paano nagkakaroon naman recovery. So, nakita ko dito. And then, yung iba sa inyo is matatrap ka raw. In what way yung trap, hindi ko alam. Kasi iba-iba ang pwede matrap kayo. Matrap ka in a situation. Halimbawa, matrap ka sa isang tao na akala mo totoo yung sinasabi niya, hindi pala. 'Di ba? Sa isang tao na nagmamatalinuhan. Halimbawa, ganun. Iba't iba klase yung being a trap. Yun ang nakikita ko dito. May mga kasiyahan kasi diba birthday mo, Virgo? Happy birthday. Advance na agad no? Kasi may nakita akong kasiyahan eh. Siyempre, yun na yun. Ay, Devil. Okay. So, you need to be aware sa sinasabi dito. Huwag ka daw masyadong emotional. Overthinking, maraming iniilusyon, maraming dinidream, yung iba sa inyo kulang sa tulog, magtulog kayo. Ang nakikita ko naman sa'yo is magkakaroon na ng freedom sa'yo. Kumbaga, you're releasing yourself in a situation na it's not working to you anymore. You're releasing yourself sa isang sitwasyon na very toxic or magulo or hindi ka nagsasucess or may blockage. Ganyan ang nakikita ko sa'yo. May mga pagpapasyahan ka this time. Mas more ka magtatrust sa sarili mo, sa intuition mo. Sa nakita ko ito, sa mga pagpapasya in life. You listen to your inner voice. And then, may mga ilelet ko ka raw no? At saka magiging aware ka. Kumbaga, na iba dito may travel, may lakad, may mga new project, situation. Ay, may iba dito may tattoo kayo dito? May taong may tattoo dito. Dito, pag ganyan. Kung saan dyan. Yun na nakikita ko dito. O nagpapatattoo. Yun na nakikita. Yun na nakikita ko. And then also, makaka-receive ka daw ng text message communication with someone with 8 days, 8 weeks, 8 months of this August. Siyempre, 8 din kasi yun. Sa tao na mother figure. Or maybe this is you. No? Sa iba sa inyo. May mga mapag-uusapan related to a project, related to an action, related to success something in your life. Yun na nakikita ko dito. And you need to learn from the past. Maaring iba sa inyo, natuto na kayo sa nakaraan nyo, no? Andito ka na sa solution. Sa iba is there's a positive destination. May mga clear path situation, may movement ako nakikita. Iba dito, yung iba sa inyo is you need to continue sa direction to find your goal. Yung iba, ganun ang gawin nyo. Yung iba sa inyo is ayaw nyo na parang andito kasi sitwasyon nyo na ayaw nyo magsayang ng oras sa mga bagay-bagay o sitwasyon in life. Parang, syempre, time is gold naman talaga, di ba? Nandun kayo sa point na yun. May mga, you taking a risk, kumbaga. May nakita akong celebration, getting together, family unity, reunion, close relationship, happiness, enjoy, fun, surprise parties, event. May nakita akong ganun. Baka may coming home Hindi ko alam kung uuwi ka ba ng Pilipinas, uuwi ka ba ng probinsya, or may someone, uuwi ng galing bansa, galing probinsya. May ganun. Ako nakita. Iba dito, may mga pupuntahan siguro kayo. Gathering or wedding. Or may mga mapag-uusapan related doon. Iba dito, community or teamwork to. Yun ang nakikita ko sa iba sa inyo.
Siguro yung iba sa inyo is you start to begin something project related to a house, related to a building. Maaring gano'n. O kaya nandito ka sa sitwasyon mo na you starting to rebuild or to structure something into your life na ate magsasucess siya. Yes, magsasucess siya with the Ten of Pentacles. Magsasucess na magsasucess talaga siya. Congrats. Basta nyo may mga business kayo, malaki man o maliit yan. Yes, as a business. When it comes sa business, you have a partnership sa nakikita ko dito, no? Makaka-recover siya ate. Yes, makaka-recover siya with the sun. Magiging maganda yung takbo nito. Pwedeng ang karelasyon, pwedeng ang ka-business mo is kapatid mo, karelasyon mo, or someone na malapit sa'yo, no? Na nakakonect sa'yo. Yan ang nakikita ko sa'yo. Arigatou namaste, God bless.